Mga boss, patay tayo dito mga idol, no? So mukhang hindi na makakalabas ang ating bida. Mga loads, grabe yung mga paparating na kaso niya, no? Grabe mga idol. Ako sa tingin ko hindi na to papalabasin. Kasi ultimo mga government employee o yung mga mismong mga nasa linya ng kapulisan talagang magkakaso sa kanya. So talagang pupuruhan to mga idol. Ano yung mga mangyayari? Titignan natin, no? Update tayo ngayon kung ano yung mga mangyayari sa kanya. So ito mga lods kita nyo. Ito, si Ralph, no? Si Ralph Kalinisan, si Commissioner Ralph Kalinisan. Meron siyang pinost dito. Ito isa to sa, naku mabigat to mga lodi. Alam niyo kung ba't nakulong si Robin Padilla noon, 'di ba? Na talagang no bail to illegal possession. So tingnan natin to. Hindi yan. Ito. We have received confirmation from the PNP Civil Security that all 9, no, yung siyam na goons ni Mangusin of Mangusin Security Escort are not licensed security practitioner. So sa tingin ko, hindi na nakakapagtaka yun. Kasi parang ang nangyayari doon, di ba, minsan kumukuha lang doon si Casper. Tara, samahan nyo ako, maglilibot si boss. Ganun. Bodyguard kayo dyan kunyari. Di ba? Parang ganun lang yun and are therefore performing security functions for Mangusin illegally. So baka makasuhan din tong siyam na to. Kasi illegal sila nga nagsi-security pero hindi naman sila license. No, not licensed security practitioner sila. So delegates pa rin 'yan, kasama na yung mga 'yon. So naku, alam niyo, ang dami nang nadamay dito, nagkandaleche-leche na yung mga nasa paligid ni Norman. Further, ito yung mabigat. We have also received information that a certain Francis Leo Antonio Marcos has an expired Glock pistol registered to his name. So expired na, no? It expired last September 2017 and is therefore a loose firearm, and continuing to keep it constitutes the crime of unlawful possession of firearm, mga idol, no? So illegal possession 'yan, walang bail 'yan mga lodi. Walang bail, GG siya diyan. Sa tingin ko, hindi na makakalabas to, mga lods, na si Norman Mangusin. Kumbaga, bubelo pa lang to, wala na. Bubuno talaga to mga idol. We will transit this information to the CIDG to aid in their investigation and further prosecution of Mangusin and all of his cohorts. We will put a stop to Mangusin and all his fraudulent schemes. We will not allow any Filipino to be victimized by Mangusin ever again, no? Ramdam niyo yung parang pagdating kay Commissioner, medyo personal to, no? Na-trust to kasi siya ni Norman Mangusin, no? Mali ka ng tinrash talk, Norman Mangusin. So dahil dito medyo naging personal sa kanya yan, and medyo lang, di ko sinasabi, no? Hinuhulaan ko lang. Kayo sa tingin nyo, personal ba sa kanya yan na talagang pupuruan sa neto ni Commissioner? Ha? So hindi lang yan, ha. So kita niyo yung illegal possession, mga lodi, pag sinampa sa kanya yan, GG siya diyan. Sino pa? Ito, a responsible government official and Filipino citizen, LTO Chief Marcus Lacanilaw and myself, no, si Ralph, will be filing criminal complaints, yung unjust vexation din, against Mangusin on Tuesday morning in Quezon City Hall. This is the first of many. Grabe, ayan o. First of many, ibig sabihin marami pang kasunod dyan. At marami pang magsasampa, mga idol, no? We are doing this not for ourselves, but as our contribution to the cause of justice. Para wala nang mabiktima pa si Mangusin. Para may taguyod ang mga institusyon ng gobyerno at para maipaglaban ang ordinaryong tao. We will step up and file the appropriate charges against him. Nagpapasalamat si Chief, no? Nagpapasalamat ako kay Chief, sabi niya, Lacanilaw sa LTO, no? So grabe to. Mga lodi, ako na mixed emotions ako dito, mga idol, kasi bukod sa ako syempre bad trip din tayo dyan. Sa tingin ko halos karamihan bad trip naman talaga kay Norman Mangusin, mga lodi. Siguro merong mga mangilan-ngilan na sumusuporta sa kanya, no? At tinitignan yung fairness, mga lodi. Actually, yung ibang hindi naman sumusuporta sa kanya. Kumbaga, tinitignan lang yung fairness ng nangyari, no? Mamaya may update tayo dyan, okay? So ito,
hindi lang sila commissioner at sila LTO chief, no? Si Magsino, ayan, nagbabala sa mga OFW na mag-ingat sa mga tulad ni Norman Mangusin na nang bibiktima ng OFW. Pero sa tingin ko hindi na makapambiktima to dahil nasa loob na. Kung makapag-biktima pa yan ng OFW sa loob, lupit niya na nun. Nagbabala sa dating OFW Party List Representative Marisa Del Mar, P. Magsino sa libu-libong overseas Filipino workers, no, na mag-ingat sa matatamis na dila at mapanlinlang na taktika ng mga scammer para sila ay hut-hutan ng napakalaking pera, 'di ba? Sinabi ni Magsino na bilang kinatawan ng mga OFWs tungkulin umano nito ang magpahayag ng kanyang saloobin kaugnay sa pagkakaaresto kamakailan lang ng kilalang vlogger na si Mangusin, na mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ayon kay Magsino, bunsod ng pagkakadakip ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kay Mangusin, pinatunayan naman nito ang mga OFWs na mag-ingat na sa kanilang pakikipagtransaksyon online. Kasi grabe, no? Imagine, no? Halos million, di umano hindi ko sinasabing totoo di umano na nahuhut-hut ng mga di nila Norman, no? Sa mga OFW. Pagbibigay diin ng kanyang lady Solon na nakakabahalaan niya ang mga aligasyon laban kay Mangusin kung saan ay umabot umano sa 80 million ang nakuha nitong pera mula sa mga biktima nitong OFW sa magitan ng online scamming. So, usually parang kinakausap niya kasi yan, di ba? Tapos yung iba nagpapalipad. Sa palipad, mga idol, sa YouTube, hindi mo lahat makukuha yun. May porsyento yung ano doon. Alam ko 30% ata. Porsyento ng YouTube doon. Kung nagpadala ng 100 yon, 70 sa'yo, 30 sa sa YouTube. Parang gano'n paliwanag ni Magsino na kabilang sa mga taktikang kinasangkapan umano ni Mangusin sa panloloko o scamming sa mga Pilipinong buhat sa ibang bansa ay ang paghingi ng donasyon. Ayan para sa peking charity event livelihood programs lalo na noong panahon ng pandemic. Doon siya sumikat. Doon siya naging hero, mga idol, no, nung pandemic. At marami raw siyang nabigyan ng bigas noon. Sabi niya yun There have been allegation that the said personality was scheming up to 80 million out of our kababayan sa abroad, asking for donation for bogus charity events and humanitarian activities here in the Philippines, sabi ni Magsino, no? Ang galing niyo. Paano niya kaya nagagawa yun, no? Na talagang babay talaga ng mga Pinoy, no? Sipin niyo kasi syempre pandemic, gustong tumulong, kaya lang yung mababait yung mga Pinoy at mayroon talaga mga ganitong Pinoy mapagsamantala. Dahil sa pangyayaring ito, maring kinundina ng dating kongresista ang tinawag nitong kasuklam-suklam na gawain para manloko ng mga kawawang OFWs na kung tutuusin niya ay hindi naman kinakailangan ay kalakihan ang kanilang kinikita sa ibayong dagat. Yun nga di ba parang nagpunta ka sa ibang bansa para mag-ipon, nagtrabaho ka sa ibang bansa para makatulong sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Tapos ibibigay mo dito kay Norman Mangusin. Ganun siya kabuladas na magsalita. No, napaniwala ka niya kung ano man yung sinabi niya sa iyo. Iginiit din ni Magsino na patuloy na makikipaglaban ng mga OFW party sa anumang uri ng panlilinlang sa mga OFW sa kabilang kanilang pagsisikap at kayod kalabaw para katustusan ang mga pangunahing pangailangan ng kanilang pamilya. Lalabanan ng OFW Party List ang anumang uri ng panloloko at panlilinlang sa ating mga kababayan. So, in layman's term, mga Lodi, kaya marami nang nagsasabi ng ganito sa mga OFW kasi dati pa, marami nang nagsasabi, hindi sila naniniwala. Meron pa ring mga sumusuporta kay Norman Mangusin kahit na sinasabi nila, wag na kayong dyan, wag na kayong magbigay dyan. Niloloko lang kayo niyan, i-scam lang kayo niyan. Pero marami pa rin siyang na-scam. So ibig sabihin, marami pa rin naniniwala sa kanya. So ngayon, nagkaroon tayo ng big issue ngayon, no? Nag-trending to. Siguro naman mapapanood to ng mga OFWs. No, na talagang wala na, ito na yung tinulungan nyo.
Eto na yung nanloko sa inyo. At malamang masaya yung mga naloko na nakulong to, mga idol, no? Ganon. Okay? So, eto daw, eto mga Lodi. Doon tayo sa kabilang phase, no? Doon tayo sa kabilang side ng coins. Pero hindi ko, actually, yung kabilang side ng coins, hindi rin yun kay Norman Mangusin eh. Parang yung di ba, yung kalaban si Norman Mangusin dito sa kabilang coins. Yung sa kabilang coins, hindi niya kakampi. Kumbaga, naging sinita lang yung way, no, kung paano siya dinampot o kung paano siya nilagay sa press con. Pero yung mga yon hindi rin kampi sa kanya. Kumbaga, ang pinaka sinisita dito is yung yung pangyayari, no, kung paano siya dinampot o kung paano siya hinarap sa media. Sabi dito, kasi abogado ng bayan nakalagay dito, mga lods, no. Idol ko daw si Norman Mangusin, panoorin ko daw si MG. Laging ganun yung kino-comment kapag medyo kumakampi ka kay Mangusin, ganun yung i-comment sa'yo. Panoorin mo si MG para malaman mo kung gaano siya kasama. Kasuklam-suklam. Sabi dito, sandali lang, sabi niya. May nag-comment, idol ko daw si Norman Mangusin, manood ka muna ng video ni MG bago ka makisawsaw. Ayun yung sinabi sa kanya, no? Una sa lahat, hindi pagiging idol ang pinag-uusapan dito, sabi niya, no? Hindi to fan page, hindi ito hate page, sabi niya. Ang usapan dito ay due process, ayun na nga, no? Ang kaso ng 12 counts ng unjust vexation ay sakop ng Revised Penal Code of the Philippines. Ang pag-aresto at pagharap sa media ay dapat na ayon sa 1987 Constitution of the Philippines, lalo na sa presumption of innocence at due process. Hindi ko kailangang manood ng videos para maintindihan ang prinsipyo ng batas. Hindi rin kailangan maging kakampi para magsalita tungkol sa karapatan. O, ayan ha. Sabi ko nga sa inyo mga idol, kahit sobrang sama niyan, meron tayong batas na dapat sundin. Okay? Masama man sa loob nyo, pero kailangang pagdating sa batas kasi dapat patas lahat yan eh. 'Di ba? Kumbaga, sabi ko, kung hindi si Norman Mangusin yan, gagawin ba yan sa kanya? Parang ganoon, di ba? Ang guilt ay hindi dinidikta ng comment section, hindi rin ng press con. May isang prinsipyo tayong hindi pwedeng isang tabi kahit gaano kabigat ang paratang, no, due process. Ayun nga yan mga lods, no. Article 3 Section 40 ng Philippine Constitution, malinaw, ang isang akusado ay presumed innocent hanggat hindi napapatunayang guilty beyond reasonable doubt. Hindi ito depensa para sa tao. Ito ay proteksyon para sa sistema at para sa lahat ng Pilipino. Bilang abogado ng bayan, hindi ako pumapanig sa personalidad. Pumapanig ako sa proseso. Ayun nga yung, 'di ba? Yung sinasabi natin. Kasi maski si Senator Rapi Tulfo ay hindi niyo napansin niya, 'di ba? So, pero syempre dahil nga sikat si Senator Rapi, marami na rin umaatake sa kanya ngayon. Kaya nga sabi ko, damay-damay na to, naganda leche-leche na, yung dami nang nadamay eh. Kapag pinayagan nating baliwalain ang due process dahil galit tayo sa isang tao, bukas baka sa atin ito mangyari. Hindi ito tungkol kay Norman Mangusin, hindi ito tungkol sa idol culture, no? Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Ang ilong niya, hindi joke. Ang karapatan ng bawat Pilipino sa patas na proseso. Bago mo batuhin ng salitang kriminal yung tao na yan sa press con, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba si judge? Oh, di ba? Kaya nga daw may mga judge eh. Didesisyonan yan sa korte, hindi sa iyo, hindi ikaw. Let him have his day in court. Hindi conviction sa comment section o press con. Hustisya ang pairalin, hindi hype. O yan ha. Dito mga idol, medyo ako diyan, medyo sang-ayon ako dito, no? Kasi sabi ko nga, no, wala tayong magagawa mga lods kasi meron tayong batas eh. Tsaka yung pinaliwanag ko nung una sa video, kasi marami nagsasabi na hindi, may mga kasong ganito yan, human trafficking, ganito ganyan, mas mabigat yung kaso na yun, scam, stapa, no? Yun talaga mabigat yun, no? Pero kasi nung hinarap siya dito sa may press con, ang kaso niya lang dyan is unjust vexation. Diyan lang, ayun yung, kaya siya nandyan dahil sa unjust vexation, hindi naman dahil sa human trafficking eh. Kumbaga, hindi naman dahil sa scam, kaya siya nandyan. So, nandyan siya dahil sa unjust vexation. So, dyan tinignan ng ibang may mga alam sa batas, yung nangyari na yan, mga lods. At medyo, sabi nga nila
ganun nga daw. Medyo naging overkill daw, mga lods. No? Hindi yung awa, kasi kakapanood ko lang kagabi nung ng video ni Boss MG na talagang kupal yan si Mang Husin. Talagang mas kahit anong sabihin mo, dapat lang sa kanya yan. Kaya lang kasi sabi nga dito, hindi si Norman Mang Husin yung pinoprotektahan dito, kundi yung batas at ang due process, mga idol, no? Ayun, naintindihan nyo ba? Huwag kayong magalit sa akin, ha? Inaano ng mga abogado to, mga lodi, di ba? Oh, isa pa tong dadagdag sa kanya, no? Na-update na natin to. Pero iba kasi yung comment ni Manny dito. Nagbigay talaga siya ng mismong saloobin niya. Sabi niya rito, yung abogado ko naka-ready na siya. May mga violation siya, si Mang Husin yun. Especially yung yung nag-claim siya na may utang ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi ko pa rin siya nami-meet in person. Parang sabi niya, yung mama ko na mukhang bakulaw. Sabi niya, sabi ni Manny, ni Norman daw. So, hindi maganda yan. Sabi niya, nasaktan ako noon. Sabi niya, kahit sino naman, mga lodi, di ba? Sasamihan yung, pag sa parents, ano na yan medyo mabigat na yan Yung pagsisira niya sa pangalan ko na mag-claim siya na may utang ako sa kanya, masama. Alam mo, hindi maganda yung mga ganong tao. Dapat wag tularan. Tama yung kulong na siya. Para manahimik na siya doon. Dalawin mo nga, Senator. Ayan Manny, dalawin mo si Norman. No? Ano lang, isang round. Isang round lang, no? Pwede na yan. No. Tapos, ito yung reason mga lods, no? Kung bakit nakalbo daw si Norman, okay? Pakinggan niyo sinabi ni Sir dito. Luwag pa. Isa sa mga tanong, choice ba niya yung ginupitan siya ng ganun? Parang semi-kalbo or... We don't know. Patakaran nila sa loob yun. Dyan sa mga kulungan. Okay. Paano ba takaran, Chief? Baka, syempre, kagagaling sa labas Diba? So, bukod sa, bago maisama sa kanila, yung cleanliness niya, yung tinitingnan siguro. Kasi syempre, galing sa labas yan Baka mamaya may kuto, may yan. Syempre, ikaw naman, Hindi po kami yun. It's sa bilangguan po yun. Kasi sila. Syempre, may sila dyan. Syempre, matagal na sila dyan na galing lang sa labas. Usually, galing ginagawa nila. Pag bagong pasok, bukod sa gusto nila maligo muna, So, ibig sabihin mga idol, parang sinigurado lang ng mga nandun sa loob ng selda na malinis, no? Kasi nga syempre sila magkakasama, wala silang sakit. 'Di ba? Kunyari sila wala silang inaalagaan nila yung sarili nila para hindi sila magkahawan. Kunyari wala silang alpunga, buni, wala silang ganun. 'Di ba? Kuto, ganyan. So nung pumasok si Norman, ang patakaran nila doon, yung hygiene, no? Yung cleanliness. So, kailangan maligo ka, magpakalbo ka kasi baka may kuto ka nga naman. So, ayun yung reason kung bakit kinalbo si Norman Mang Husin, okay? Sa mga nagtatanong dyan. So, ito mga lods, no? Sabi na ba? Ayan. Si Puginius, mga lodi. Ito yung sinasabi natin na parang nagkandaleche-leche na, no? Kasi nadamay na si Senator Rapi dito, mga lods, no? Ito, nag-comment na rin si Kiko Barsaga. Simula nung nag-comment si Rapi tungkol dun kay Norman Mang Husin, bigla ngayon siyang tinadtad ng mga bash. Okay? So marami na yan, pati si Senator si Attorney Guanzon, 'di ba? Nag-comment na rin siya kay Rapi Tulfo. So ngayon dahil doon lumabas ngayon yung mga pwedeng ipukol kay Senator Rapi tulad nito. Anak mo si Congressman Ralph Tulfo na may pinakamalaking flood control sa Quezon City. Ang dami ng sinasabi ngayon sa kanya, tinitira na siya. Hindi lang siya, pati yung anak niya nadamay na, mga lodi, dahil kay Norman. Sa tingin ko talaga dahil kay Norman yun mga idol no. Tas eto mga lodi, isa sa mga aabangan natin mga idol ay sa Monday daw, no? Magkakaroon ng saan ba yun? Dito ito. Sa Lunes, ayan, sabi rito. Sa Lunes, March 2, may episode na naman ang aabangan sa korte, no?
Arraignment ni Norman Mangusin sa Parañaque City Court. Showtime, nakalagay dito 10 a.m. sharp. Sigurado darating din ang complainant na si Makagago. Magkikita tayo, maaga tayong dumating. Magkita-kita tayo pala. Maaga tayong dumating. Pakiusap lang po sa mga gigil kay Norman. Huwag po tayong gumawa ng karahasan o gulo at baka kayo matulpo. So, ayan. Mga Lodi, no? So, ito yung ito yung update natin ngayon kay Norman, mga Lods. No? So, sa mga susunod, mag-update ulit tayo. So, dapat naka-click yung notification nyo dyan, ha, pag nag-subscribe kayo sa atin. Like nyo yung video natin, okay? So, yun lang ang natin ngayon, update natin. At sa tingin ko, hindi na talaga makakalabas si Norman, mga Lodi, dahil palabas pa lang siya, may paparating na naman na kaso sa kanya. At mukhang ididiin talaga siya dyan. Lalo na yung, kahit yung lang illegal possession. Naku, mabigat din yun, mga Lodi. Bubuno na siya ng taon doon, mga idol. No, so kawawa naman. Pero yung iba sabi, huwag kayo maawa diyan. Taragis yan eh. Di ba? So, yan, kumbaga, sabi nga nila, play stupid game, win stupid prizes. Okay? So, ano niya to? Deserve niya raw yan, mga idol. Ano masabi niyo? Comment kayo sa baba sa atin ng video, okay? So, kita-kits tayo mga Lodi sa next video. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up?